Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, sa consort amplifier na model ay AB-502B. So kung titignan nyo pala, bale binuksan ko na tong amplifier, ayan, napakarumi. Ngayon, ang issue naman nitong amplifier na to mga boss, umuugong. So once na nilagyan natin ng speaker, pag power on natin dito sa amplifier, umuugong yung mga speaker. So yun bale ang problema nitong amplifier. Ngayon, kung titignan natin tong dalawang main filter capacitor, ayan, bloated na mga boss kung papansinin nyo. So dahil dyan mga boss, dahil bloated yung dalawang capacitor na yan, 101% kaya umugong tong amplifier na to dahil dito sa dalawang capacitor na yan na bloated. So 101% yan mga boss, yan yung nagiging dahilan kung bakit umugong tong amplifier na to dyan sa dalawang capacitor na yan. Ngayon yan bale yung papalitan lang natin dito sa amplifier na yan, para yun na nga maayos natin tong amplifier na to. Ngayon mga boss, bago natin tanggalin yung dalawang capacitor na bloated para mapalitan, so nang gagawin na muna natin dito dahil marumi tong amplifier na to. Ayan, nakikita nyo naman mga boss kung gaano karumi tong amplifier na to. So lilinisin na muna natin to. After natin malinis, saka natin tanggalin yung dalawang capacitor na bloated. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So yan, kung titignan nyo, bale tapos ko nang malinis tong amplifier. Ngayon, after natin malinis tong amplifier, bale tatanggalin na natin yung dalawang capacitor na yan para yun na nga, maayos na natin tong amplifier. So sa pagtanggal dito sa mga beginners, madali lang yan mga boss, kung paano tanggalin tong board na yan. So una kasing gagawin natin dito, once na magpapalit tayo ng mga main filter capacitor, sa ayaw at gusto natin, kailangan natin baklasin yung main board. So sa pagtanggal, ayan, meron lang yung screw dito sa ibaba nitong amplifier, tanggalin lang natin yan. Yung screw na yan mga boss, bale konektado yan dito sa kanyang heatsink. So after natin matanggal yung screw na yan dito sa likod, dito sa ibaba nitong amplifier, dito naman sa likod. So tanggalin din natin yung mga screw na yan. So napakadali lang sa mga beginners dyan. Tapos after natin matanggal yung mga screw dito sa ibaba nitong amplifier, ganun din dito sa likod. Yung 4 na piraso dito sa kanyang speaker output sa kanyang surround. So sunod mga boss, tatanggalin naman natin yung screw dito sa kanyang main board, dito na sa looban. Ayan. So meron ding screw yan. Ayan mga boss, tanggalin din natin yan. Kung papansinin natin mga boss, yung tornilyo nitong amplifier na to, kumpleto pa. Sa tingin ko, first time pa lang tong maayos, kasi kumpleto pa yung kanyang mga screw. Ngayon, after natin matanggal yung mga screw, ayan, so nakita nyo, natanggal na natin yung main board. Ngayon, sunod naman natatanggalin natin yung mga socket wire. So sa mga baguhan dyan, lagi kong sinasabi sa inyo, once na maraming socket wire, lalo na kung meron magkatulad na socket wire, mas better na gawin nyo, picturean nyo muna bago nyo tanggalin, para may guide kayo in case man na makalimutan nyo kung saan nakalagay yung mga socket wire. Katulad dito, ayan, kung titignan nyo, itong dalawang socket na yan magkamuka. So once na naibaliktad natin yung paglagay dyan or pagbalik, may tendency na hindi under yung amplifier, kahit pa na okay yung main amplifier. So pinaka the best na gawin nyo, once na maraming socket wire, kung hindi nyo matandaan, picturean nyo muna. So ganun lang yung technique dyan or paraan. Ngayon, tanggalin natin lahat yung mga socket wire yan bago tayo magtanggal ng capacitor. So sa pagtanggal dito sa mainboard mo boss, kaya pinakita ko, tinuro ko, meron kasing nag-message sa akin, takot magtanggal, baka hindi daw may balik or matanggal. So kaya yan ang purpose natin ngayon, kaya binidyon ko yung pagtanggal dito sa mainboard. So ganun lang naman kadali mga boss, napaka simple lang. Ngayon, balik tayo. So, after natin matanggal tong main board, so tatanggalin na natin tong main filter capacitor. So, sa mga beginners din dyan, once dito sa mga consort amplifier na 502, maugong,
So matik na yan tong mga main filter capacitor, lalo na once na nakita natin na lumobo na, ayan, katulad yan. So once na nakita natin na lumobo na yung mga capacitor, na main filter capacitor, the best dyan mga boss, palitan na natin. Ayan. Bale, dalawa yung lumobo dito. Ngayon, after natin matanggal tong dalawang main filter capacitor na bloated, ayan no. So ipapakita ko sa inyo na bloated talaga to mga boss. Buksan ko yung pinakaitaas para makita nyo. Ayan. Tsaka kung mahawakan nyo tong capacitor mga boss, sobrang gaan na nitong capacitor na to. Parang tuyo na rin. Kaya siguro maugong na tong amplifier na to, dahil talagang sira na tong kanyang mga main filter capacitor. Yan no. Ngayon mga boss, ang value naman nitong mga capacitor yan, titignan nyo, 63 volts by 10,000 microfarad. Ngayon, hanap lang kung pamalit natin dito mga boss. So ayan, bale ito yung lalagay natin ng mga main filter capacitor. Bale ito lang yung available natin na capacitor mga boss, kung titignan nyo, hindi bloated yan na yan. Flat na flat yung pinakaitaas. Kaso mga boss, yung value, ayan, titignan nyo, 50 volts by 10,000 UF. So itong tinanggal natin, yung volts nito, 63 volts by 10,000 UF. So same yung microfarad, kaso dito sa volts, mababa yung ating nilalagay. 50 volts lang. Pero although 50 volts yan mga boss, pasok pa yan. So pwede natin nilagay yan dito sa mga concert amplifier. Kasi itong mga concert amplifier na to, hindi naman umabot ng 50 volts yung kanyang supply. Kaya pwede natin nilagay yung 50 volts dyan. Pero kung meron kayong available na 63 volts, so mas okay yan. Dapat same pa rin yung voltage na ilalagay natin. Kaso this time wala tayong available na 63 volts, kaya ito na lang yung ilalagay natin, yung 50 volts. Pero pwede yan mga boss, so ulitin ko, pwede natin ilagay yung 50 volts dito sa mga concert amplifier na 502. Ngayon lagay ko lang, ayan. Ngayon after natin may lagay yung dalawang capacitor, ayan. So ibabalik na natin yan mga boss para ma-sound check. So ito yung dating capacitor. Mas malaki yung nilagay natin na capacitor mga boss compare dun sa tinanggal natin na sirang capacitor. Ngayon ibalik ko lang para ma-testing na natin. So ayan, bale testing na natin mga boss. Bale naglagay na ako ng speaker. Bale nakalagay yung ating speaker wire sa left channel. So ito yung ating speaker na pan-testing, D12 na concert. Ngayon, try natin kung ugong pa ba itong amplifier after natin mapalitan yung dalawang capacitor na bloated. Power on. Ayun mga boss, kung napansin nyo, pag switch ng relay, so wala na tayong narinig ng ugong dito sa ating speaker. Ayan o. Ngayon, try natin na may tunog. Ayan. So wala na yung ugong. Yan mga boss, kung napansin nyo, meron din problema tong kanyang main volume control, ayan. Pero yung pinaka main problem nitong amplifier na wala na mga boss, yung umugong dito sa ating speaker. So okay na to. Bale, ito talaga yung naging problema, itong mga main filter capacitor, ayan. Kaya umugong yung amplifier. So ito naman control, ayan, meron din problema. So papalitan na lang natin yan, itong kanyang main volume. So okay na to mga boss, itong kanyang mga control, hindi ko na ipapakita pa yung pagpalit dyan, madali na lang din naman yan. So importante dito yung umugong na wala na. So nakita natin problema, yun na nga yung mga capacitor. So dahil dyan mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.